Dear DJ Cory, boyfriend ko ang boyfriend ni Manang. Hello sa imo DJ Cory. Wala gid ako mag-expect nga mangin isa man ako sa mga letter senders. But here I am unloading the burden from my heart. Itago lang ako sa ngalan nga Lena. 13 years old ako sa mabalaan ko nga duha ang boyfriend sang manang ko. Ang ginkuha nga kurso sang manang ko that time was education. Kag may affair siya with a guy nga nagakuha sang kurso nga nursing. Nadakpan ko si manang tungod na tingala ako kung nga aduha ang cellphone nga ginagamit niya. So one time sa nagapaligo siya, ginhilabtan ko ang phone niya out of curiosity. Nagbasa ako sa mga messages kag dito ko na-discover nga duha ang boyfriend niya. So after some time, nag-break man sila. Kaya na-discover sang matuod-tuod nga boyfriend sa manang ko ang affair. So ining story ko, it's kinda complicated. I even don't know why I ended up in this situation. Pero tani maintindihan mo ako, kag sang mga viewers mo. Fast forward, 16 years old na ako. Wala ako sang boyfriend, so upod ko lang permi ang friends ko. Sila lang permi ang ka-text ko, ka-chat ko. Okay lang, kay may freedom ako. Then one day, hambal sang manang ko sakon kung pwede ko ma-chat siya sa ex-boyfriend niya using my account. Nagpasugot man ako. Hambal ko pa. Okay, tapusan na lang ang tanan nga may ara ka mo kay daw ginbilin mo sa ereng ex mo sang nag-break ka mo eh. Days passed by, nagsala gali ako sa abi-abi ko. Kung kaisa, nagabaylo kami cellphone ni manang. Kaya nagabalik naman sila sa dati sang ex niya. Bisan sila pa sang boyfriend niya. Until I confronted her nga hindi na ako kauyon sa mga ginahimo niya. Pila ka adlaw pang naglabay kag ako ang ginachat sang ex-boyfriend niya. Wala ko kabalo kung anong ihambal ko. Pero nagbasugot na lang ako nga mga luyag siya sa akon. Uy. But manang is not in favor of it. Sa pagkabalo sa manang ko, ginbasted ko siya pero wala. First year college ako, samtang nagakuha sang medicine si Red. Nag-nursing ako, tungod plano ko nga sundan ang footsteps sang boyfriend ko. And yes, 2 katuig kami sang ex sang manang ko. May kaugalingon akong apartment. Nagapuli siya sa apartment ko. Kag permi kami naga-updanay. Then at least once in a month nagakadto sa beach kag kanami nakilala ko ang pamilya ni Red kanami sa ila. Although hindi ko pa siya mapakilala sa family ko tungod sa utod ko. Tungod kay manang. Fast forward, graduating na ko. Plano ko man nga mag-take up sang medicine and yes, doctor ng boyfriend ko. Nagasuporta lang siya pero kag never niya ako ginapabayaan. 5 years man ang age gap namon. Bali wala lang ini sa iya. Kag amuman sa akon. Every day or every single day, ginapasadyan niya ako. Wala bisan ano nga issue sa amon. Positive ako nga hindi niya ako pagtuntuhon. Until, nadakpan ko siya nga may ka-text. Balaan ko nga number sang manang ko to. Nakahibigid ako sa nabasa ko. Sa hinali lang, nag-abot siya. Yes, for almost 6 years, abi ko kung mangin girlfriend ta ka. Mabalik siya. Pero wala. 6 katuig na ginatunto. And I'm really sorry. I tried. I really did. Twice a month kami nagakita permi kami nag-istoryahan sa phone. Again, I'm sorry. Sang ginhambal ni Red at usakon, doon naguntat gid ang kalibutan ko. Nanghimos ako sa mga gamit ko. Kag nagdali-dali ako nga naghalin sa apartment nga ginastayhan namon ni Red.
I almost died. Hindi ako makakaon, hindi ako makabangon, hindi ako makaistorya. Hindi ko makita ang kagalingon ko. Madamo ako sang palamangkutanon sa pinsar ko. Permila ako nagablangko. I didn't know kung paano ako naka-recover. Sobra kasakit sang ginhimo ni Red sakon. I feel betrayed and used. And fast forward, after 4 years, nangin doktor na ko, wala kami closure. Kag umpisa sang ginbayaan ako ni Red, wala na kami nagkitaay o kon bisa nagistoryahanay man lang. Hasta pagpuli ko sa balay halin sa duty, may nakita ako nga SUV nga nagapundo sa gwa sang gate. Pagsulod ko, ara si Red kag si Manang. Dito ko nabalaan nga nagbalikanay sila. Patay mali siya ako nga nagsaka sa kwarto. Kag naghibi. Tungod, daw nagbalik ang tanan nga bad memories ko with Red. Do ginapuga ang dughan ko sa makita ko sila nga nag-obdanay, kag malipayon. Pagkagabi, may bonfire ang pamilya namon sa farm. Nabilin kami ni Red sa terrace. Kag nag-umpisa ako sa paghambal. Abi mo, Red, sakto gid man gali ang ginhimo ko sa baby naton. Hindi ko gid makaya. I thought you loved me. I'm sorry. And thank you for all the lessons. Nakita ko sa itsura niya ang tuman nga kakibot kag pagkatingala. Ano? Napabusong ta ka? Pamangkot ni sakon. And I said, 2 weeks ako nga nagabusong sa nabalaan ko nga ginatunto mo ko. Hindi ako nangin maisog sa pagatubang sa tanan. Ginpahulog kong baby naton. Balaan ko ang wala sala ang bata pero wala ako sang kusog eh. Ginlamon ako sang depresyon tungod sa ginhimo mo. Wala ko gani kabalo kung paano ko ginkayang tanan eh. Pero siguro, ang kinahanglan ta na lang tagaan sang importansya ang mga kaugalingon ta. Well, look at us. Parehas na ta doktor. Natuman ang una nga goal naton. Ang kasal. Kay Manang mo na lang na tumanon. Masakit gyapon eh, pero baton ko na. You will always have me. I'm so sorry ha, for letting our baby go. I love you still. I always will. But I know, I'm not enough. Sa mahambal ko ato tanan, nagsaka ako dayon sa kwarto ko. Si Red, nabilin nga nagahibi sa terrace. I don't know but I got that happy feeling sa ginhambal ko ato tanan sa iya. Kay nadula ng burden sa dughan ko. Nakaginhawa ako sa matawhay. Siguro amo na lang nang ginahulat ko. Ang mahambal ko ang matuod sa iya. Kag tani mapatawad ko man ang kaugalingon ko. Tungod hindi ako nangin maisog para sa baby ko. Well, amugid man na sigurong kabuhi. Bisan ano ba mo kadugay? Bisan ano pa ka mo kamalipayon? Kung may nauna sa imo, perde ka. Because the first love story you had will forever be the lifetime story of your love life. Asa dari na lang ako, DJ Cory. Kabay pa nga mabasa mo ang sulat ko. Love, Len.